Hello, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Narito na naman po tayo para mag-aral po ng salita ng Diyos. At ang verse po natin ay mula po sa Daniel chapter 3 verse 28. Ang sabi po dito, Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the Lord of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who trusted him, and set aside the king's command, and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own God. Amen. Sabi po dito sa Our Daily Bread, the biggest villain in our lives is Satan, the enemy of our souls. But there are lots of little villains as well. In the book of Daniel, for example, one is Nebuchadnezzar, the king of much of the known world, who decided to kill anyone who didn't worship his giant statue. So mababasa po natin yun sa Daniel chapter 3 verse 1 to 6. When the three courageous Jewish officials refused in verse 12 to 18, God dramatically rescued them from a blazing fire furnace. Sabi po sa verse 24 to 27. Sabi po dito, in a surprising twist, we see this villain's heart begin to change. In response to this spectacular event, Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun po yung nabasa natin kanina sa verse 28. And then he threatened to kill anyone who defied God sa verse 29, not yet understanding that God didn't need his help. Nebuchadnezzar would learn more about God in chapter 4, but that's another story. So sa verse 29, sabi po ni King Nebuchadnezzar, Therefore I make a decree, any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb, and their houses laid in ruins, for there is no other God who is able to rescue in this way. What we see in Nebuchadnezzar isn't just a villain, but someone on a spiritual journey. In God's story of redemption, our hero, Jesus, reaches out to everyone needing rescue, rescuing us, including the villains among us. So Jesus prayed for those who persecuted them, and we can do the same. Amen. Praise the Lord. So, yung story po natin dito, medyo mahaba po yung ating nabasa, pero i-summarize na lang natin. So, sa Book of Daniel po, ito yung bihag po yung mga Israelites sa Babylon, at yung king sa Babylon, si Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng golden statue at dineclare niya na sabi niya, pag tumunog yung mga trompeta, yung mga lyre, yung mga musical instruments, lahat ng tao, lahat ng nasasakupan niya, yuyukod at sasamba doon sa pinatayo niyang rebulto. Meron siyang mga tatlong Jewish na leaders din. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, sila, tagasunod sila dahil Israelite sila, tagasunod sila ng Diyos, Diyos ng Israel, na siyang Diyos din natin, nag-iisang Diyos. So, hindi sila sumunod. So, nung tumunog yung mga trompeta, hindi sila sumunod, hindi sila yumukod. Kahit na ang banta ng hari, lahat ng hindi sasamba doon sa rebulto na yon, ihahagis niya sa yung hurno, yung napakalaking hurno, yung para bang pinagsasalangan ng mga tinapay, ganun. Malaking ganun, fiery furnace. So, kahit na ganun yung banta ng hari, hindi sila natakot kasi andun yung pagtitiwala nila sa Diyos, And, nung nalaman yun ng mga yung mga naiinggit sa kanilang mga kapwa nila naglilingkod din sa hari, sinumbong sila ngayon. Itong tatlong ito, sabi nila hindi sumunod sa sa utos mo. So dahil batas yun na ginawa ng hari, wala siyang choice. So tinanong niya yung tatlo, bakit hindi kayo sumamba doon sa Diyos-Diyosan na pinagawa ko? Sabi niya, alam niyo naman na sinabi ko na ihahagis ko doon sa pugon yung yung hindi sasamba.
Sino ngayon ang Diyos na magliligtas sa inyo sa kamay ko, sabi niya. So sabi nung tatlo, yung Diyos na sinasamba namin, siya ang magliligtas sa amin. At kung hindi man, hindi pa rin kami sasamba dun sa ah, ang tawag dyan sa ribulto na pinagawa mo. So, nagalit yung hari, pinatapon siya. Ginapos silang tatlo, tapos pinatapon sila dun sa horno. Sa sobrang init nung pugon na yon, yung naghagis sa kanila namatay. So, tinitignan ng hari yung pugon, tapos nagulat siya kasi meron siyang nakita na apat na naglalakad dun sa loob. Sabi niya, di ba tatlo lang yung tinapo natin? Sabi niya, bakit apat yung nakita kong naglalakad at yung isa, parang anak ng Diyos yung itsura. So, ibig sabihin, andun yung Panginoon, ano po, kasama nila, niligtas sila. Yung pananampalataya nila sa Panginoon, andun talaga. Pero hindi yun yung focus ng story natin. Ang focus natin kay Nebuchadnezzar. So ngayon, lumapit siya, tinawag niya yung tatlo. Sabi niya, labas kayo dito. Sabi niya. So paglabas nila doon sa pugon, naglapitan yung mga alipores ng hari, ano po, na nakita nila na kahit buhok nila hindi man lang nasunog, yung damit nila hindi man lang nasunog, ni hindi sila nangamoy usok, ano po. So dahil doon sa nangyari na yun, nagpuri sa Diyos si Nebuchadnezzar. Na-realize niya na wala talagang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel, ano po, Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, ano po, at nagbanta siya na kung sino man ang magsasalita ng masama laban dun sa Diyos ng Israel, ay ipapatayin, ano po, at susunugin yung kanilang bahay, sisirain yung kanilang bahay kasi wala daw ibang Diyos na makakapag-rescue ng ganong paraan, ano po. So, biglang nagbago ngayon si Nebuchadnezzar from worshipper ng rebulto, nag-turn siya ngayon at nanampalataya sa Diyos, ano po. So ngayon, yung lesson natin dito na dahil nga ang title natin ay Rescuing Villains, maraming mga beses sa ating buhay na may mga na-encounter tayong tao na akala natin sila yung kontrabida. Na parang, alam mo yung parang nakakainis. Dito sa kwento natin, parang si Nebuchadnezzar yung kontrabida, di ba, sa una. Parang nakakainis, yung lagi tayong pinipersecute, ang daming masama na sinasabi sa atin. But that person could be on a spiritual journey. Katulad ni Nebuchadnezzar na yung time na yun, na kontrabida siya, hindi niya pa kasi kilala ang Diyos. So, hindi pa siya nababahagi na ng salita ng Diyos. Kaya ganun ang pag-uugali niya. At nung nakilala niya ang Diyos, nagbago siya. So, maaring yung tao din na yan na parang kontrabida sa buhay natin. Hindi pa niya nakikilala ang Diyos. Kaya ganyan ang pag-uugali niya. And nasa spiritual journey pa siya. And God willing, eventually, pag nakilala niya ang Diyos, pag nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, mababago din yung kanyang buhay, mababago din yung kanyang pag-uugali. Ano po, na masasabi din niya na na walang ibang Diyos talaga kundi ang Diyos ng Israel. So, si Yahweh. So, siya lang talaga ang nag-iisang Diyos. Ano po. So, minsan, akala natin, yung tao na yun, siya yun na yung kontrabida sa buhay natin. Pero, usually, yung mga tao na yan, dahil wala pa sa kanila ang Diyos, hindi pa totoong surrendered yung kanilang buhay sa Panginoong Yesus, na i-impluwensyahan pa sila ng Diablo, ano po. Hindi yung tao mismo yung kaaway, kundi si Satanas, ano po, siya yung totoong villain, siya yung totoong kontrabida, na gumagamit lang siya sa mga tao para mapasunod sa gusto niya. Ginagamit niya yung mga tao para pahirapan yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos, ano po. And yung nga, ang ating Panginoong Jesus nga, pinag-pray niya yung mga nag-persecute sa kanya, yung mga nagpahirap sa kanya. Ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, alam niya kasi na yung mga tao na yun, hindi nila alam yung kanilang ginagawa dahil wala pa sa kanila ang Diyos at ang kaaway pa ang kumikilos sa kanilang buhay. So, for us as Christians, pag meron din pong nagpapahirap sa atin, pag meron din pong kontrabida sa buhay natin, instead of hating them, we should pray for them. And ipag-pray din natin sa Panginoon na patawarin sila because they do not know what they are doing. Ano po? At ipag-pray natin na sila man ay makakilala sa ating Diyos, makilala nila ang Panginoong Jesus, i-surrender nila ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus para mabago din yung kanilang buhay, yung kanilang pag-uugali, o ano man yung kontrabida features nila. Ano po. So, Jesus came to the world not only to save us, pero pati din yung mga kontrabida sa buhay natin. And actually, hindi siya pumunta dito para sa mga
ah, banal. Pumunta siya dito para sa mga makasalanan. Ako, ikaw, tayo. Lahat tayo. And at one point in our life, tayo din ay kontrabida eh. So we cannot say na parang wala nang chance ang taong ito na maligtas kasi napakasama ng ugali. Before we knew the Lord Jesus Christ, bago niya binago yung buhay natin, kontrabida din tayo sa buhay ng iba. Masama din ang pag-uugali natin. But now, na unti-unti tayong binago ng Panginoon, praise the Lord. Kasi yung pagbabago na yun, hindi naman natin kagagawan eh. Kagagawan ng Diyos yun. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. And we should feel the same compassion dun sa tao na yun. Kasi pinagdaanan natin yun. Hindi rin niya kayang baguhin yung sarili niya. Only God can. So, ipag-pray natin na makakilala siya sa Panginoon. And if we have a chance, let's share the Word of God with them para sila man ay makakilala sa Panginoon at matigil na yung impluensya sa kanilang kaaway, hindi na sila maging kontrabida. So, kasama na sila ng ating hero, which is Jesus Christ, our Savior. Ano po? So, Amen. Our God wants to rescue villains as well. And nawa ay magamit niya tayo na instrumento para ma-rescue din sila. Ano po? Huwag nating sarilinin yung kaligtasan na natamo natin ng libre mula sa ating Diyos, bagkus ay ibahagi din po natin sa iba, even to the people we consider as villains in our lives. Ano po? Amen. So let us pray. Hallelujah. Salamat Panginoon for this wonderful lesson from the book of Daniel, O Lord. Sa buhay ng inyong mga lingkod na sina Shadrach, Meshach, and Abednego, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us that these people that we consider villains in our lives, Panginoon, also need you, Panginoon. They need you in their lives, Panginoon. And thank you, Lord, for reminding us that we were also once like them, Panginoon. Galing din po kami sa ganoon, Panginoon, bago po kami nakakilala sa inyo at bago niyo po kami binago, O Lord. And so, help us to have compassion, Panginoon, kung paano po ipinanalangin, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus ang mga nagpapahirap sa Kanya. Ganoon din kami, Panginoon. Help us to have compassion and pray for the people na parang kontrabida sa aming buhay. Help us to love them regardless, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. And help us to share the good news with them, Panginoon. At nawa sila man, Panginoon, ay makakilala din po sa inyo at mabago ang kanilang buhay. Salamat, O Lord, and nawa patuloy niyo po kaming baguhin sa araw-araw na hindi po kami maging kontrabida sa buhay ng iba, Panginoon. Starting today, Panginoon, help us to be a blessing and not a villain sa buhay ng iba, Panginoon. At nawa, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong kagalakan, ang inyong katapatan, ang patuloy po na makita sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at sinasamba. In Jesus' name, Amen. So, ayan, purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maging kontrabida, ha? Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.